Ng konting paalala sa ating bagong kasal. Sa kanilang pag-iisang dibdib ay nakabahagi tayo maging saksi sa kanilang pagmamahalan bilang isang katawan na sinasabi nga sa Biblia na pinagsama ng Diyos. Bali, nasabi ko lang sa dalawa, Mark at Karen, bilang kami isang pangalawang magulang para sa inyong pagsasama. Una-una, masasabi ko lang, yung unang takot sa Diyos, tiwala sa isa't isa, mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Meron din. Sabi nga, pag mag-asawa hindi nag-aaway o hindi nagkakatampuhan, abnormal yan. Natural yun sa isang mag-asawa. Kasi isang bagay yan na nagpapatibay sa relasyon ng mag-asawa. Bilang kaya kay Mark, bilang asawa mo, bilang kung siya sa sarili niya, mahal niya ang sarili niya, dapat mismo asawa mo, kung bagong minamahal mo sarili mo, ganun mo rin siya mamahalin. Bilang asawa mo, ganun din si Karen sa kanya. Dahil namunta sa lahat, kung mabait na asawa na bigay ng Diyos, Wawa naman ang tiyan. sa pag-asawa dahil unang-una, isa yan sa mga nagiging pundasyon ng pagsasama ng mag-asawa. Isa pa, sa tagal ng panahon, sa isang mag-aasawa, ginawa pala yung mga sinasabi nating pait. Bawat isa, dalahin ko sa Diyos sana. Gabi. Hindi dumating sa inyong mag-asawa. Yug-yug yarn. Gaway maging matatag, gaway magkasama. At kung sakasakali man, may problema, mayroon kayong hindi pagkakaunawaan, hindi naman kami natin ito para panigan ang isa sa inyo. Kumbaga, hindi ito kami para unawain o pag-aralan kayo kung ano ba yung dapat nyo gawin dahil base nga sa mga experience na naranasan namin sa buhay, isa lang ang nakikita namin talagang magandang pundasyon. Una-una nga, yung takot sa Diyos. Pangalawa, yung tiwala. Siyempre, pangatlo, yung papatawa. Yun lang. At si Ninang Meli mo, meron din ang lang po. Mamaya na. Wala siya ngayon, bali pinili niya sa akin, baka may pagalitan. Pakiplay na lang po. Alright, thank you, sir. And now let's have the birthday of Mom Melly Ravalo.